Hi guys, JM here and welcome back to another hair transformation video. And for today's video is meron na naman tayong client for hair rebond. Ang status ng buhok ni client is medyo dry at damaged na, especially yung part na may kulay at meron na ding part dyan na nagkaputol-putol yung strand gawa ng kanyang pag-DIY hair color. So guys, I don't recommend na mag-DIY hair color kayo kasi pwedeng makadamage siya ng buhok nyo, lalong-lalo na pag mali yung procedure na ginawa nyo. And before kami nag-start sa rebonding process is pinag-wash ko muna ng buhok si client at pinag-shampoo ko ng 2 beses para matanggal yung mga excess dirts at oils sa kanyang buhok. And after mapatuyo ng 100% dry ang buhok ni client is nag-proceed na kami sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1 sa kanyang buhok. And since may previous hair color ang buhok ni client, inuna ko munang applyan or lagyan ng R1 yung regrowth part ng buhok niya. Kapag ganitong mga klase ng buhok ang i-rebond natin guys, like previously rebonded or previously may hair color, make sure na unahin muna nating lagyan ng R1 yung regrowth part. Kasi guys, mas matagal tablan ng gamot yung regrowth part compared doon sa chemically treated na part. And sa pag-a-apply ng R1 sa buhok ng ating client, make sure na maninipis lang yung sectioning natin habang naglalagay tayo ng gamot para lahat ng strands is malagyan or ma-applyan natin. And guys, habang nag-a-apply tayo ng R1 sa buhok ni client, make sure din na i-massage natin yung buhok niya habang nilalagyan natin ng R1 para manuot yung gamot sa buhok niya. Sa pag-a-apply ko ng R1 sa buhok ni client guys, is iniiwasan ko talagang malagyan yung part na may kulay na para maiwasan nating magputol-putol yung buhok niya. If ever naman na nalagyan nyo ng gamot, accidentally yung part na rebonded na or may kulay, make sure na mag-spray lang kayo ng tubig para tumabang yung gamot. And take note din guys na sa pag-a-apply ng R1 sa buhok ni client, make sure na hindi natin isasagad sa pinakaanit niya yung pinakagamot para maiwasan nating magkaroon siya ng scalp irritation or magkalagas-lagas yung buhok niya. Dapat guys is half inch away from the scalp yung paglalagay natin ng gamot. Then after kung mag-apply ng R1 sa buhok ni client is ibababad muna namin ito hanggang sa mag-develop yung gamot sa buhok niya. Then, after 1 hour ng pagbababad ng R1 sa buhok ni client and as per checking na nag-develop na yung gamot sa buhok niya, ang next step na ginawa ko is nag-re-apply na ako ng gamot. And this time guys, sa pag-re-apply ko ng R1 sa buhok ni client is nilalagyan ko na rin or ina-applyan ko na rin ng R1 yung part na may kulay sa buhok niya. And as you can see guys, habang nag-a-apply ako ng R1 doon sa part ng buhok ni client na may kulay is nag-i-spray din ako ng tubig para tumabang yung gamot. Importante kasi guys na pag nagre-rebond tayo ng rebonded na or chemically treated na buhok is binabasa natin or inaalalayan natin ng tubig yung buhok nila para hindi masunog or mag-brittle. And take note din guys na pag chemically treated yung buhok na i-rebond natin is mabilis yan sila mag-absorb or sumipsip ng gamot. Kaya guys, need natin mag-spray ng tubig para hindi matuyuan ng gamot ang buhok ni client. Then, after namin mag-extend ng pagbababad ng gamot sa buhok ni client, is binanlawan namin ito at lino dry namin ng 100% dry dahil next step is mag-hair iron na tayo. This time, after naming mapatuyo ang buhok ni client is nag-proceed na ako sa pag-hair iron. Since may kakapalan ang buhok ni client, ang ginamit ko lang na heat temperature ng aking straightening iron is 220 degrees Celsius. And sa pag-hair iron naman guys, dapat is maninipis lang yung sectioning natin habang nagpa-plancha tayo ng buhok ng ating mga kliyente para maiwasan natin magkaroon ng back job. And dapat din guys na tiyaga-tiyaga tayo sa pag-hair iron ng mga buhok ng ating mga client kasi ang pag-hair iron is isa yan sa may pinakamalaking impact ng magandang result sa pagre-rebond. Dapat din guys na alamin natin yung history or status ng buhok ni client bago tayo mag-proceed sa pagre-rebond. Para alam natin kung ilang heat temperature ang gagamitin natin sa pagpaplansya sa buhok niya. Nakadepende din kasi sa buhok ng mga kliyente natin kung ilang heat temperature or degree yung gagamitin natin sa pagpaplansya sa mga buhok nila. Magkakaiba kasi ang buhok ng mga kliyente natin. Merong virgin hair, merong damaged hair, merong manipis, merong ding makapal. Kaya guys, dapat knowledgeable tayo kung paano nga ba ang tamang pag-process ng pagre-rebond. And sa case naman ng buhok ng aking client ngayon, as you can see is niluluto ko talaga sa pagpaplansya yung pinaka-regrowth part ng buhok niya. And sa part naman na may kulay na is tamang padaan na lang ng plancha yung ginagawa ko
para hindi mag-dry yung part na may kulay sa buhok ni client. Kasi guys, pag nasobrahan sa pagpaplansya yung colored part ng buhok ni client is may tendency yan na mag-dry or magkaputol-putol. Then, ito na yung naging resulta ng unang pagpaplansya namin sa buhok ni client. As you can see, is super bagsak na ang buhok ni client at lumabas talaga yung pagka-shiny ng buhok niya. Then, bago kami mag-proceed sa next step, is papahingahin muna namin ang buhok ni client ng at least 10 to 15 minutes bago kami mag-proceed sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2. Then, after namin palamagin ang buhok ni client is nag-proceed na kami sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2. Sa part na to guys, before tayo mag-proceed sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2, i-make sure talaga natin na malamig na yung buhok na mga kliyente natin. Iwasan natin mag-apply ng R2 na mainit pa yung buhok na mga client natin kasi may tendency yan na mag-dry or masunog yung buhok niya. And sa pag-a-apply naman ng R2 guys is pwedeng purong R2 lang ang i-apply nyo or pwede nyo ding haluan ng any hair treatment. Dito sa client ko is nag-apply lang ako ng purong R2 lang since ang kanyang pinaka hair treatment naman is yung Brazilian Botox. Then, after kong ma-applyan ng R2 ang buhok ni client is ibababad muna namin ito ng at least 20 to 30 minutes. And after that is babanlawan namin ng purong tubig lang and isusunod na namin yung pinaka hair treatment niya which is the Brazilian Botox. Then after kong mag-apply ng Brazilian Botox sa buhok ni client is ibababad muna namin ito ng at least 45 to 1 hour and then ibo-blow dry na namin, hindi na namin ito babanlawan. Blow dry na lang diretso mga guys ha, then 100% dry, then plaplansyahin na natin. And here's the final result ng ginawa kong hair rebond with hair botox sa buhok ng aking client. As you can see guys, napakaganda ng naging resulta ng ating pagpaprocess sa buhok ng ating kliyente. Super bagsak, shiny, at walang ka-damage. So, anong masasabi nyo mga guys? Have ba or wale yung naging hair transformation ni client ngayon? And kung meron kayong questions, suggestions, or recommendations, i-comment nyo lang yan dyan sa ating comment section. And see you on my next video.